At kakaibang luto sa sitaw naman nga ni ho, ang asubukan namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo ho kami na magligo din sa ilog. Ay for the go! Ay Derek, maaga nga niyo akong namitas ng sitaw din sa paligid ng bahay kubo mga kamangyan. At marami-rami din ho talaga yung aking nakuha. Grabe, nakapag-ani na rin. Tapos alam nyo gaho mga kamangyan, kaya mas gumanda din yung paligid ng bahay kubo, kaya marami na ring tanim. Tulong-tulong ho diyan yung mga kabarangay namin, mga barangay officials. Naks naman, ayan, kapag bumunga na huyaan ng ganyan, kahit sino sa kanila, pwede nang kumuha. Kasi syempre, lahat naman sila ay naghirap diyan, ganyan. So makikita nila na ako'y nakikuha-kuha din eh. Salamat! Madalas ho, kapag may mga ganyang sitaw, syempre yan ay mga lahok-lahok laan sa karne, sa isda. Pero ngayon, yan ang bida. Wow, bida! Sana all! Madalas din ho, kapag marami kaming sitaw, ang inaluto namin doon, adobo. Kasi talagang adobong sitaw at sobrang sarap ho noon. Tapos kuhukan mo na lang ng konting karne. Bali, yung luto nga ni ho nagawin namin ngayon din sa sitaw, ayun nga ni hong sitaw rings. O syalo, may pa sitaw rings. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang merienda, pwedeng pang papak-papak, lahat na. May mga bata din ho kasi din mga kamangyan. Kaya gusto namin na ngayon pala ang matuto na silang kumain ng mga gulay-gulay. Hindi yung mga kung ano-ano yung mga inaga kakaindiyan. O diga, grabe. Parang na talaga akong nanay. Parang kailangan ko na mag-anak ng mga 12. Hoy, 12, sobrang dami. Diniskartehan na nga nila ang ho namin kung paano nga ni ari magiging bilog. Una ho, hinati-hati muna namin ginit-gayat ng pare-parehas ng size para yung bilog din, pare-parehas din ng size. Pinahirapan nga niyo kami dun sa pagbilog pero buti na laang at meron din nga ni hong toothpick. So nilagay na lang namin yan doon sa may gitna. Tapos kapag kakainin na, dito na lang ang tagtagin. O grabe, pinahirapan ng mga kasama. Salamat. Depende ho sa inyo kung gusto nyo tagtagan pa ng buto or hindi na kasi nakakain naman din talaga yung buto niya. Sa mga ginawa namin yung iba may buto, yung iba wala. Tulong-tulong na nga ni ho kami din gawa ng syempre madami-dami aring agawin namin. Ay baka mamaya kapag isa lang yung magawa, abutin pa ng bukas. Aroy Natatawa pa nga ni ho kami din gawa ng sabi ni nanay, sari-sari raw aring mga inapagagawa namin. Pwede daw naman diretsuhin na ng luto. Aba, pasensya ka na nanay ha. Siyempre gusto namin mag-try ng something new. Wow, something new. Ako na lang talaga. Tingnan nyo naman kung gaano kami kadami din. Akala mo may handaan, may kasala na, may binyagan, piyestahan. Grabe, napaka-uwi ng pagtutulungan. Marami rin mo pa rin nagawa na yung mga kamangyan, mga isang bilao at abay. Karami na rin ho nariha. Ngayon naman ho, yung agawin ko ay yung pinaka-breading. Wow, breading. Para syempre hindi man purong sitaw laang. Ganyan, para may lasa din. Kumbaga kapag nagaluto ng fried chicken, di gayon may mga inalagay-ligay pa sa ibabaw para mas masarap, ganyan. Kahit nga yun ay wala ng breading ay okay. Pero syempre yung iba inalagyan pa din para talagang masarap. So syempre, aring sitaw, alagyan din natin, hindi tayo kapatalo. Lang naman yung paggawa ng breading mga kamangyan, alam nyo na yaan. Kapag samasamahin nyo lang yung breading mix na nabibili doon sa palengke, harina, paminta, asin. Yung iba ho nagalagay pa ng breadcrumbs. O siya, may pagayon. Naglagay na rin pala kami ng breadcrumbs diyan mga kamangyan para syempre dagdag lutong na rin yung diyan sa ating sitaw rings. Mali pa nga yung nagawa ko diyan mga kamangyan, gawa ng dinerecho ko na agad yung sitaw. Doon sa breading na ginawa ko kanina. Syempre ho, yung sitaw ay tuyo. So hindi man nagadikit, kung may nadikit ay konti lang. O diga, grabe, napakatalino. So talagang tinuloy ko pa rin diyan, ganyan. Kasi kahit papaano naman ay may nagdikit kahit papaano. Pero ayun, napag-isipan namin. Napag-isipan na isawsaw muna doon sa tubig. Saka ilagay diyan sa breading, doon sa itlog, saka doon sa breadcrumbs. Tapos yun, perfect na. Wow, perfect. Akala mo naman talaga. Balikan niyo pala yung magiging itsura niya mga kamangyan at depende na lang ho talaga sa inyo kung paano nyo diskartehan kung paano magiging sitaw rings yan. Kung gusto ninyo, lagyan ninyo ng tape doon sa tabihan. Nalawag naman gayon at baka makain yung tape. Para rin ho pala hindi sayang yung oras, nagsimula na rin akong magprito diyan. Gawa ng syempre, may mga tapos na rin namang gawin. At ayun, dapat ho, medyo mahina lang yung apoy para maluto yung sitaw doon sa loob. Gawa ng syempre, mabilis lang yan maluto. Unang lagay, malubog yan, tas biglang malutang na. So, mabilis lang din talaga maprito. Tapos yan, kailangan pakabantayan, halo-haluin ng very, very light. Oh, very, very light. Nga ni ho, maiwasan na masunog nga ni ho, aring ating sitaw rings. Ay, for the go. Hindi rin ho pala namin sure mga kamangyan kung talagang mauulam ho namin aring sitaw rings. Gawa ng para talaga siyang pang merienda, ganyan. Buti na nga nila ang din ho, at sabi na rin sa Ate Shane, ay magaluto daw ho siya ng tofu sisig. Gawa ng yun yung madaling lutuin. Na syempre, healthy rin. Wow, healthy. Madali-daling lutuin na rin mga kamangyan kasi nga ni ho, tofu yung gamit, hindi na karne, ganyan. Tapos medyo matipid-tipid na rin. Wow, nakatipid. Yung tofu din ho pala na ginamit diyan mga kamangyan ay prinito muna para syempre mas magmukha din siyang karne at syempre para mas masarap. Na rin ho kayo nagaluto ng normal na sisig. At syempre, alam nyo naman, iba't ibang way talaga yung pagluluto natin ng sisig. So, huwag nyo na kaming awayin. Purihin nyo kami. Meron kaming sizzling plate. Ay, grabe, namuhunan talaga. Syempre, gusto namin maranasan yung mga gayang-gayaan para ma-feel namin na talagang nasa restaurant kami. Kahit nandito lang naman kami sa bukid. Mga nasa restaurant kasi kami mga kamangyan. Tapos may ganyan nga ni ho yung lagayan ng sisig. Natutuwa kami talagang grabe, napakabongga. After nga ni ho maluto yung tofu
Tapos sisig mga kamangyan, ay di ayan at tuloy-tuloy pa rin ho kami din sa Sitaw Rings. Grabe talagang ganap na ganap kami din. Natikman na rin ho kasi namin kanina mga kamangyan at sobrang nasarapan ho kami. Talagang para kang may price. Sabi nga ni ho namin, kahit hindi na arigawin talagang Sitaw Rings, kahit yung diretsyo na laang na sitaw, putol-putulin na ang ng parang sa fries talaga tapos lagyan ng breading. Pwede na tao, sobrang healthy pa. Nga ni ho yung pamangkin ko din medyo pihikan din yun sa pagkain. Tikman namin na rin Sitaw Rings at nagustuhan ho nila, nahingi pa. Kasi syempre hindi naman ari buong akainin talaga ng Sitaw Rings mga kamangyan dahil nga ni ho, gagawa pa tayo ng cheese mamaya. Basta yung cheese sa mga samgyup, ganyan. Kasi nasarapan kami doon sa cheese na ginawa namin nung nag-samgyup kami din sa bukid. Sabi ko pa nga ni ho, once na magustuhan talaga namin yung lasa na ring Sitaw Rings, handa namin ari kapag may mga birthday din. Kasi medyo kalasa niya talaga yung fries. Ay di yung fries kapag medyo nahanginan or medyo napatagal yung pagkain, nagalambot, medyo nagakunat, ganyan. Ay ari, hindi man kasi nga sitaw. Grabe, feeling ko tuloy ang tatalino na namin. Uy, napaka-feeling mo naman. Hindi rin kasi talaga siya magastos mga kamangyan, lalo na ho kung yung sitaw ay manggagaling laang diyan sa bakuran ninyo. O kaya naman sa bakuran ng mga kapitbahay ninyo. Basta hintayin nyo naman na umalis muna sila. Gawa ng baka naman kayo pang-abot at ikaw ay ipabarangay. Sobrang nakaka-enjoy din talaga yung pagluluto na rin mga kamangyan kahit nasa bahay laang kayo. Pwede nyong gawin. Kaya naman, andyan yung mga tropa ninyo o mag-date kayo ng boyfriend ninyo. Grabe, napakaharot ko. Pero yun nga ni ho, nakaka-enjoy talaga siyang lutuin kasi di kayo yun yung naibabaw-ibabaw. Para lang ako nagalaro-laro din. At dahil nga ni ho, okay naman na rin aring Sitaw Rings natin mga kamangyan. Kakoy, aintindihin ko naman aring nga ni hong cheese. Okay naman ho, kahit wala na aring sausawan, pero dahil mga maaarte kami at gusto namin pahirapan yung ay mga sarili. So, magagawa kami ng cheese din. Grabing kaartehan talaga sa buhay. May hilig din ho kasi sa cheese aring mga kasamahan ko din. Kaya syempre, dahil mahal na mahal ko kayo, agawan ko kayo na rin. Natutuwa na nga rin ako mga kamangyan gawa ng kunyari, may gustong ipaluto si nanay, si tatay, yung mga kapatid ko din. Magsasabi lang sila sa akin. I-try naman natin lutuin yung ganito, parang ang sarap ng ganyan. Tapos ayun, magaluto na kami agad-agad. Siyempre, yun na rin yung parang pinakalambing namin sa isa't isa, yung pagkakain nga ni ho namin din sa kubo. Banding na rin ho namin yung pagluluto talaga as in. At after ilang minuto nga ni ho mga kamangyan, sa wakas arin na ho ang ating finished product. Wow naman. Itsura pa nga nila ang na rin mga kamangyan ay nakakatakam na at nung natikman ko rin talaga ngayon, sobrang bongga, sobrang lasa niya lalo na ho nung may cheese na. Sabi ko pa nga ni ho, masarap na rin pang merienda pero masarap din siyang iulam sa kanin. Kung ayaw nyo nga ni ho ng cheese mga kamangyan, pwede na rin sa toyo, sa mga suka, ketchup. Pwede na yun, panalo na. Ay nga ni ho, okay naman na rin mga kamangyan. Abay, alam nyo na ho. Gumawa na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabahan nyo ng kumain dini. Ay for the go. Bumagay din nga ni ho dini mga kamangyan, yun nga ni hong topo sisig. Siyempre may konting anghang, yan yung gustong gusto namin diyan. Tapos ang isa pa nga ni ho sa nagustuhan ko sa Sitaw Rings, hindi siya nakakasuya. So kahit maparami talaga yung kain mo, hindi nakaka-guilty kasi nga siyempre masustansya yan. Kahit yung mga bata, damihan nila ng kain dyan, hindi ka mag-worry, matutuwa ka pa na aba, aring anak ko nakain ng gulay. Siyempre duman din ako sa pagkabata mga kamangyan, sobrang hirap na hirap din ako kumain ng gulay. Nakain naman pero paminsan-minsan lang. Kaya si nanay nagawa talaga ng paraan. Naikwento ko na sa inyo yung itlog, alagyan ng kamatis, yung noodles, alagyan ng malunggay. Siyempre no choice ka naman kundi kainin yung gawa ng abo, alang namang isa-isahin mong tagtagin yun, nariya. Ang balak nga nila ang namin diyan mga kamangyan ay magameryenda laang ng Sitaw Rings, pero ang ending, kumain na ng tanghalian din. Wow, ayos. Sakto din naman kasi mga kamangyan na tanghali na, kaya buti na laang talaga at may kanin, may pangulam. So ayan, makakasurvive na naman tayo ng tanghalian din sa kubo. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan ay maaga nga niyo kami nagpunta din sa ilog na malapit laang ho sa amin. Pero yung mga pamangkin ko no nakaraang panagayakag na tita, tara swimming. Punta daw kami ng Boracay. Aba ayos, akala mo napakamura at napakalapit. Maganda din naman ho yung ilog na malapit din sa amin mga kamangyan. Kaya ayan, at nagpunta na rin ho kami din. Hindi na nga ho kami nakapagdala diyan ng mga lutuin ng mga ihaw-ihaw. Pero nagluto naman si Ate Tintin ng pansit. Kaya kami ay kahit papaano ay may pangkain diyan. Gawa ng syempre, pagbaga nagaligo-ligo, nag-enjoy diyan. Ang sarap kumain talaga ng kahit ano diyan, kahit tuyo pa yan. Nakatambay naman ho kami sa bukid mga kamangyan, sa kubo. Nachichill na talaga kami doon na kapag mahangin, tas kwento-kwentuhan na lang kami, merienda. Pero syempre, iba pa rin yung chill kapag ikaw ay nasa ilog, nasa dagat. Talagang ramdam na ramdam mo, I came across an empty life. Kahit yung mga bata pa kami mga kamangyan, gustong-gusto talaga namin yung nagaliguan sa ilog. Alam nyo naman, nakakapunta lang kami ng ilog kapag nadating yung mga kamag-anak namin o kaya ay magyakag si tatay na magalaban ng mga kumot, ng mga kurtina. Kaya tuwan-tuwa din ako kapag sobrang dami naming labahin ay. Kasi nga, nakakapunta kami ng ilog. Gawa nang syempre, hindi pa uso nun yung mga gripo-gripo. So pag nagaigib kami nagalaba, napila pa kami sa mga bumba o kaya naman ay sa mga balon. So minsan naiiga din talaga yung tubig. Ay kapag sa ilog nagpunta, anli ang tubig. Talagang tuloy-tuloy, ang linis, ang sarap. Ewan ko mga kamangyan kung kami laan, pero parang may kapangyarihan talaga yung mga ilog, dagat. Tatagtag
itatag niya yung stress mo, yung pagod mo, yung mga isipin mo sa life. Pero walang halong kayo may mga kamangyan, tunay talaga yun. Mapakinggan mo lang yung tubig, yung agos, yung alon. Machichill ka na talaga ng bongga-bongga. Sakto din nga yung mga kamangyan na wala halos tao din kaya ayun, sobrang enjoy na enjoy ang mga person. Feeling namin amin lang tong ilog. Hala, napaka-selfish. Tapos natutuwa din kami kasi nga may mga lambitin-lambitin sila din So ayun, malambitin ka dyan, tapos diretso ka doon sa ilog. Nakakatuwa din nga yung tingnan na rin mga are kasi nga parang mga bata. At habang kami enjoy na enjoy sa pagliligo din mga kamangyan, ay tingnan nyo naman si Maring Lourdes at si Paring John. Talaga namang harutan ng harutan din sa tabi. Akala mo nasa tabing dagat na may white sand pa. Aray Siyempre may kanya-kanya din kaming ganap sa buhay mga kamangyan, na rin aming family. Ay nagawa din talaga namin yung best namin para maisingit. Garni nga may mga banding din kami sa ilog, yung mga ligo-ligo. Kasi dyan din na-enjoy yung mga pamangkin namin. At kami din mismo, sobrang enjoy din namin yung gayaan. Kasi syempre hindi namin yan nagagawa dati. So ngayon kami nabawi. Aba naman. So ayun na mga kamangyan, may mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Hanggang dito na lang ako rin ating video. At makikisali muna ako din kay Maring Lourdes at Paring June. Bye-bye, love you. Oh iya.